Kamakailan lang nga ho ay nagbabala itong si Lebron sa lahat ng mga kupunan sa NBA. Ayon pa kay Lebron, hindi raw ito yung kupunan na makikita ng kanilang mga kalaban kung magsisimula na ang Pebrero at yung Marso. Ayon pa sa kanya, siguradong mataas daw ang kanilang tsansa na makakasabay sila sa mga contender na kupunan. Subalit ngayon mga idol, sa kanilang laban kontra San Antonio Spurs ay natalo nga ho sila. Tinambakan sila sa late game. Walang ambag galing kay Rui Hachimura at kay Dorian Finney-Smith. Oo, sa depensa nakatoka itong si Dorian Finney-Smith mga idol, pero somehow bigo siyang madepensahan ang mga star player, ang mga offensive firepower ng San Antonio Spurs. Hindi rin naman siya nagbigay ng impact sa opensa, 4 na puntos lamang siya. Gayon pa man mga idol, mayroon nga tayong kasabihan na hindi naman yan nasusukat kung ano ang posisyon mo sa regular season. Ang importante, makapasok ka lang sa playoff. Para sa inyo mga idol, ano ang komento ninyo sa naging babala o warning nitong si Lebron sa kanilang mga kalaban gayong natalo naman sila kanina? I-comment lang. Samantala, hindi lang ibinabalik ng Denver Nuggets ang halimaw na Russell Westbrook nung siya'y nasa OKC pa. Ngayon ay kanilang pinagtitibay pa ang kanyang depensa. Ayon nga sa datos mga idol, kung itong si Russell Westbrook ay nagbabantay sa mga manlalaro ng Dallas Mavericks ay wala nga ho itong field goal percentage. Ibig sabihin nun ay hindi sila nakakatira, o makatira man hindi naman pumapasok. Yan ho ang impact ngayon na naibibigay nitong si Russ sa Nuggets. Well, marami nga ho ang komisyon sa kanilang pagkuha kay Russell Westbrook, pero ngayon ito'y kanilang naiintindihan na. Pinangunahan mismo ni Chris Boucher ang Toronto Raptors sa kanilang pagtalo kanina sa Golden State Warriors. Pero hindi nyo ba alam na itong si Chris Boucher ay nagsimula yung kanyang career sa Golden State Warriors. Naging undrafted siya pero kinuha siya ng Golden State, binigyan ng 2-way contract. Palipat-lipat siya mga idol sa Warriors at sa Santa Cruz. Walang pumili kay Boucher sa NBA draft dahil siya'y prone sa injury. Ngunit ngayon kitang-kita naman ang kanyang pagbabago, especially sa kanyang katawan, na hindi na nga ito nagkakaroon ng injury. Ang isang rason mga idol kung bakit pinakawalan ng Golden State Warriors itong si Chris Boucher ay dahil hindi nila ito nagagamit na. Considering din sa bigat ng lineup ng Golden State Warriors noon, Damian Jones, Sean Livingston, Kevin Looney, JaVale McGee, Zaza Pachulia, Jordan Bell, David West. Totally wala talaga siyang lugar sa Golden State Warriors. Mabuti nga lang ay napunta siya sa Toronto Raptors kung saan paunti-unti nga siyang na-develop doon. Marami ang nagtatanong what if nanatili itong si Chris Boucher sa Golden State? Well, definitely hindi po natin malalaman kung ano ang mangyayari dyan. Posible ring i-trade siya. Posible rin hindi siya mabigyan ng playing minutes sa mga susunod na taon dahil sa bigat ng lineup ng Golden State. Minsan kinonsider ng Golden State Warriors na siya ipabalikin, subalit hindi naman yon natuloy.